mag-ingay kayong lahat kasi kailangan ng Bren ng suporta ninyo. I would also say the same thing for Aurora because they are just one win away from being in the grand finals and being our M6 representative. Mind you, pag nakuha nila yon, magbabalik sila Rene J, magbabalik sina Yue at si Edward sa Emerald stage. Meanwhile, it's gonna be Demon Kite and Doming Stern to be able to showcase what they can do there. Oo, and alam mo, gusto ko lang din balikan, no, na itong tatlong players na binanggit natin, Edward, Rene J, at Yue, sila din yung humarang sa Team Liquid Philippines, then Echo, sa kanilang M5 slot. So, how ironic it is na sila ang harang sa World Champions na depensahan ng corona nila. Oh, wow. Grabe talaga yung mga storylines at history ng mga players na to, no? Dito tayo mapapaisip that usually no, yung mga excellent or mga talagang top teams natin dito sa Pilipinas ay umiikot lamang sa mga select na mga manlalaro. And for this time around, yung mga manlalaro na yun ay halos lahat sila ay may international experience. Na kung tutuusin nga men, pag tinignan mo yung 10 player na nakalatag ngayon, si Doming lang ang hindi pa nakatungtong sa international stage. I'm about to say na kung titignan mo itong lineup na to, building up on what Auntie Anara has mentioned, yes, napabagsak nila yung Team Liquid during the previous seasons for a slot sa M5 World Championship. Pero ganun din naman yung ginawa nila this season eh. Team Liquid Philippines ang kanilang naging unang kalaban towards the play-ins. And then after that, they had to beat some of their allies and that one is Blacklist International. At ngayon, ito na ang kalaban nila. One final boss, if you would say, from that M6 title. They've brought down one of the Titans. Can they bring down one more? Are they the Demon Slayers of MPL Philippines? Malalaman natin yan eh, no? At this point, wala pa talaga nakakapag-defend ng kanilang world title kung tutuusin. Laging isa lamang ang nakukuha. But for Falcons AP, Bren, sila ang bukod tanging team na may at least 2 M-Series championships. Bagkus magkaiba ang pangalan at iba pa ang mga partner na staff noon. Pero still, under sa kanilang belt ang championship na yon. But entering this MPL match, no, sa domestic muna tayo, masasabi natin na napakalaking bagay din ng MPL PH Championship para sa mga to eh. Kumbaga, pride na nila to bilang sa pinakamahirap na region manalo ng MPL PH. I agree. Compared to what we've seen from Season 13, this is Falcons AP Bren's chance to redeem themselves from Season 13 finals where they got swept by then on Team Liquid Philippines. Gusto nilang bumalik doon para ipakita sa buong Pilipinas, even to the whole world, that they can do something about it. And one of the players that you see on your screen, Doming, he's also a person that has something to prove, something to showcase against the bulletproof Super Marco. He wants to let him know na ito yun eh. Kaya ko rin yung ginagawa mo at papalagan ko when I can do so. Alam mo, iniisip ko ibaba ng Falcons AP Bren dito yung Aurora, pero mukhang hindi yata nila binan. Pero for Aurora MLBB, I think Kaja is a great ban. Just so that malimitahan pa yung possible na kukuha at haharang dun sa lumilipad na Mathilda. I think Kaja is a very great counter. Pero Julian, out of the blue, ang binan ng Falcons AP Bren. Mukhang nakakaramdam ng mga ibang assassin picks ang Falcons AP Bren dito. Tinanggal na rin nila ang Khalid at Fanny. In terms of paligitan sa jungle, siguro iniisip na lamang nila. Since natanggal na natin yung Suyu, wala na masyadong makakasabay sa Alpha in terms of jungle speed. Pinipilit ata nila yung Nolan na lumabas dito kay Demon Kite. Oo, parang Nolan na lang talaga yung isa sa mga posible. Unless gusto niyang gumamit ng hero na katulad ni Ling. O pwede pa rin naman, bukas pa rin naman. Pero binabanggit ni Hans Galleria na posible ngang gamitin ang Cho. Ang ganda din ang pagkakapick up ng Gacha na to kasi until now, flex pa din yun. Oh, tsaka ito, no, kung kanina may Faramis Arcangel at may Graconiego, nakuha na naman ni Edith Dapadap ang kanyang Edith for this game. Alam naman natin na naging napaka-effective nitong Edith kay Edward. Kaya naman,
sigurado comfort to eh. Yung Matilda plus the Edith, Oo. napakagandang combo din yan. Pwede pa silang mag-Faramis. Pero ngayon, ay hindi ko alam. Faramis Tadeo. Tadeo ba si Yuen? Oo, tama. Si Faramis Tadeo. Si Matilda Barcarce. Si Matilda Barcarce, si Moscow del Mundo, si Edith Dapadap ngayon ang pinipili ng Aurora. But who's gonna be the fourth and the last one? Ayun na yung Ayun na export. Aurora eh. Kanina pa natin binabanggit yung Aurora. Pero medyo shocking nga yung X-Borg. Kasi Ito na 8 si times pa Export lang. Caranto, men. Legit. Yung pala yung apelido ni Demon Kite. Oo, Caranto. Oo. And at this point, last pick para sa side ng Falcons AP Bren. I do believe na kapag nag-rock ka dito, medyo mahihirapan ka. Considering na may mga lumilipad at may sumusunog din sa'yo kahit naglalakad ka lang. Medyo mapdi yun. Kahit sabihin natin may regen ka, masakit pa rin ang true damage. Oo, masakit nga talaga yun. Iniisip ko talaga Cho or Kaja, I think are good picks right now for Oguen. Kung gusto nila na si Flap TZ ang hawak nitong Gatot Kacha. But then for Flap, open pa din naman yung mga Arlot. Hylos is still open kung safe lang. Terizla, pwede din. Dami pang open ngayon. Unless maglalabas sila ng Barats ulit. Pero parang hindi yata. Rafaela. I like this. Classic counter ito sa X-Borg na ayaw mong maabot ka ng... ano yun? Last Insanity, yun. Blazing tama, Doom kasi tama, nasa tama. isip ko. Okay lang, Pero okay. yung movement speed na yun, napaka-crucial yan for the upcoming battle. Men, medyo mainit ang bakbakan na to dahil again gusto kong ulitin na napaka-historic ng Game 6 na to. Two things could happen. You could either see the first Game 7 of a best of 7 o may makikita na tayong bagong representative ng Pilipinas. Aurora relying on an old friend here. Export joining the party at gagamitin ito ni Demon Kite for a chance for that grand final spot for Season 14. Meanwhile, Falcons AP Bren is trying to give Aurora a taste of their own medicine, getting a Rafaela and an Alpha of their own. What's gonna happen? Casters, pasok. Mukhang nagkakabalikan na talaga tayo sa mga utility rumors paunti-unti. Papasok dito sa game number 6. It's Rafaela Welcome to versus the Mobile Matilda. Legends. Pero gaya ng isa pang napag-usapan natin bago pa magsimula ang laban, mukhang nakuha na ang Moscow ni Super Marco. Oo, inagaw na. Pero may ano naman daw kasi parang pinarioritize na rin yung Harit para din sa ating laban. Ayan na naririnig na natin yung sigawan ng dalawang fan base bago talaga magsimula or kakapasok pala ng Land of Stone. Pahalitan niya ng sagutan eh. Yun na nga eh. Yung bawat pagsimula, yung bawat 30 seconds na simula ng laban natin, lagi talagang nagkakapalitan ng sigaw dito na ipapasa ng mga fans yung kanilang enerhiya dito sa ating mga players. Pero masakit nga, no, dito yung nakikita natin na post talaga from coming from a Matilda and then Aurora early into this game. Pero isa pa to sa mga makikita nating kinuha din. If you naman this time, ang may chance na maka-deathly grasp pigil kung gusto man maging sobrang agresibo ng Aurora. Kailangan lang dito maging on point yung deadly grasp niya kasi naka-flicker siya. Ayun, ginamit niya yung flicker. Speaking of, Okay, tatama namang win. Nag-flicker din si Ogwen. And first blood. Laban niya kay Few. Si Yue dito ay mawala ng passive. Yung kanyang Pride of Ice, palitan lang. Phosphor sa phosphor, mata sa mata. grabe no, parang sabi niya, kailangan hatian kita kahit sa ano pang mangyari. Flicker in, pero still ay nakuha pa rin naman yung kill doon ni Rene J early into this game. At tama ka nga doon sa sinasabi mong nagkakapalitan lang, pero grabe ang pagsugod kay Super Marco! Okay, last insanity para niyo kay Demon kahit sa ilalim ng tore. Kaya naman mapipilitan na nga dito ang side ng F-Cup na magkaroon ng trajectory ng rotation dun sa side ni Super Marco. Pero napaka-crucial ng kill na yun. Gusto ko yung nasa less than 2 minutes pa lamang tayo at napakaraming willingly agad, no? gumagamit ng flicker para lang talagang makasecure ng mga early advantages into this game at nakakita na tayo ng paunti-unting napakalaking nagbi-build up na threat mula sa Aurora sa bilis na rotation nila at sa sobrang agresibo ng playstyle. Pero wala na agad yung Firaga Armor para rito kay Demon Kite at papasok pa kaya yata sila. Avatar of the Guardian, si Demon kahit na magiging target pero merong guiding wind si Rene J. Kaya naman F-Cap ang makakakuha dito ng turtle. Si Edward mapipilitan na gamitin ng Primal Wrath. Full free hit, parang naging marksman. Grabe yung life steal at nakapag-flicker out pa rin sa bush. So still alive si Edward para din sa ating game. Grabe, pagilid-gilid lang siya tapos pinatatamaan niya. Ang dami niyang naiwasan dun na spells or na ultimates coming in from Falcons AP Bread. Pero still, sa kanila mapapasa kamay ang kauna-unahan nating turtle. Medyo nahuli yata ng dating din doon ng bahagya pero
mukhang nakikita na natin ngayon kung paanong sabi ng Falcons AP Brain, hindi pwedeng kayo lang yung mabilis makapag-rotate at nagiging agresibo. Rafaela rin naman tayo. Oh, tsaka yung Rafaela din dito ay pwedeng gamitin pang face check. Yes. Pag may mga tao doon sa may bushes, kaya ganun din yung parang concept niya, same with Rene J. Zero. Pero wait lang, ginamit na yung circling eagle. Ogwen na kanila magiging target, pero si Yui din naman ay hinahanap dito ni KTC. Avatar of the Guardian, Ogwen is down, pero Yui is down as well. Na makakapaglatag muna siya na kanyang ultimate nung time na yun. Pero Edward, free hit lang na naman. Si KTC magiging target niya, tahabulin ni Rene J. dito si KTC at nabaliktad. Pero nagkapalitan lang din. Few buhay pa rin, so 2 for 1 trade para dito sa ng Aurora. Wala talagang kumakalas. Inilalaban hanggang sa dulong-dulo. Total, doon din naman papunta. Parang siniguro nilang palitan na lang ang makikita natin. 4-4 ang ating current kill score. Kamuntikan na. Kamuntikan pa doon. Na ano yung angulo na usog ng very slight. Tsaka grabe no, parang lahat ng mga areas, pag merong player from the other team ay automatic agad nandun na lahat. Yung parang magugulat ka na lang, 3 minutes pa lang, yung mga players nasa may bottom lane na minsan 5v5 yung nangyayari, hindi natin yun normally nakikita. Oo, actually sa buong 5 games na nakita natin kanina, may nakita na tayong sobrang bagal ng build-up na tipo ng laro. May nakita naman tayong simula pa lang, literal na nagbubugbugan na tipo ng laro. And this time, isa na naman yung example. Nung literal na simula pa lang ay sobrang agresibo na magkabila ang kupunan. Pero something to expect kasi to. Sobrang nababackupan yung mga gustong mag-front at maging agresibo na mutant junglers. Pero teka lang, si Rene J lumipad na ulit. Tingnan natin kung sino makakakuha nung turtle. It's gonna be Demon Kite, pero nagkakalundagan ng mga players. Edward makapatay na. Si Ogun may pinanog, flicker out at may sagot na Piraga Armor or may sagot na Last Insanity pala dito si Demon Kite. So dalawang nakuha yung TC Brothers ng FCAP. Sobrang gandang timing nung Last Insanity mula rito kay Demon Kite. At ngayon ay nakakuha ng malinaw na advantage ang side ng Aurora MLBB. Kahit pa kanina, akala natin, ang ganda na nung latag ng Avatar of the Guardian. May mga sustain naman na naibibigay dito sa iba nilang mga kasama. Pero still, I think nagmatter din na prior to everything, nailatag na rin kasi yung Frigid Glacier. Oh, ayan. Nagagamit lagi yung at biglang lumiko. Si Flap TZ pala yung makakasalubong. Sakit ng true damage. Aray ko. Ang sakit na ng true damage dito ni Demon. Kahit kaya napapaalis din yung mga players dito ng FCAP. Ito na yung sinasabi natin na nagkakasama-sama na yung mga players at grabe yung juggle. Yes. By the way, in terms of gold para dito sa dalawang kupunan. Yep, at nakakuha na rin pala ng Flask of the Oasis etong si Rene J. Nauna pa siya kay Owen. Pero speaking of, may makukuha yata silang kill pero naiwasan ni Edward. And going back, isa rin yun sa mga nakikita na nating kalamangan o advantages ng Aurora ngayon kasi nagsasama na nga lagi si Demon Kite at si Rene J. Lagi pa siyang nasusustain. So yung kaninang matatanggal agad yung Firaga Armor, nagiging struggle na siya this time para sa FCAP. Oh, tsaka parang inuunahan niya na din minsan, no? Yeah. Parang, okay, sige, parang mababurst na yung Firaga Armor ko. Mag-last insanity na lang ako para alis na yung mga players. So 6-5 yung score natin. Somehow, parang heated game siya. Yeah. But at the same time, nandun yung controlled aggression. So pansin na pansin yan sa ating dalawang teams. But definitely, in terms of gold laners natin, magiging crucial kung sino yung unang magkakaroon ng backup whenever there is a threat. Yes, ramdam mo yung pag-iingat na meron dito ang magkabilaang kupunan para ma-maintain yung ganito na agwa, na ganitong nag-e-exist na agwat so far kasi pa 1K gold lead pa naman ang hawak-hawak na control or advantage ng Aurora MLBB. Pero kung mapasa kamay pa nila, itong susunod na turtle ay hindi malabong magtuloy-tuloy na nga ang kanila magiging advantage. Kasi ultimo dun sa bottom lane ay mukhang meron silang makuha na isang tore at objective courtesy of Tomeng. Pero speaking of laban, may advantage ka ba ang FCAP? Nakuha pa yung turtle dito ni Demon Kite. So aalis at magpupulasan muna ang mga players dito ng FCAP habang si Doming ang umangat-ngat lang ng tore doon sa may bottom lane. Parang ganito din yung ginawa kanina na FCAP at kita natin ngayon nahahabulin siya ni Flap TC at ni Super Marco. Itutulak pa palayo. Makakaabot pa yung taunt skill pero bibitawan na ng mga players dito ng FCAP. Hindi na nila susugurin at hahabulin ang napakabilis na si Paldoming. Pero gusto nila syempre na hindi na nga tayo nakakuha noon turtle. Kailangan meron tayong trade. At ipagpupumilit nila etong Torres sa bandang ibaba. Pero ultimo si Demon Kite andun naman sa kabila. O parang nagpapalitan lang no. Kung hindi si Doming, si Demon Kite yung nagtatry na mag-split push. Domeng Kite is real. Doming Kite, huwag tayong malilito. Magkaiba sila ng hero pero parang minsan same sila na nagiging function. yung utak yata nila parang Interconnected. nagkakarugtong na eh. Hindi ko alam kung anong
nangyari in the course of yung preseason natin at yung naging pahinga natin na less than 2 weeks bago mag-playoffs. Pero mas nakikita at mamayagpag ang koneksyon ng dalawang players na ito ngayon. At samahan mo pa nung sobrang maalalay na si Dahilman na nakakuha naman na ng iilang pansagot in terms of sustain ng F-Cup. Meron naman ng glowing one din dito. Etong sina Few, pero parang hindi pa sila nakakahanap ng immediate burst down ka talaga. Tsaka ano pala, parang hirap pala din sa buhay ni Few dito. Kung si Demon Kite yung lagi naka-front, kahit ma-deadly grasp niya, pwedeng pumindot lang ng last insanity. Tapos siya na yung masasabugan. So parang depende na lang kung sino magiging target dito ng FK para sa ating game. Item-wise, almost same yung dalawang marksman. Hindi, magkaiba pala. Yung isa marksman, yung isa Harith. Oo, pero magkakalapit. Yun lang siguro isa sa mga makikita natin na advantages pa or pros na meron dito sa lineup ng Falcons sa ABBN kasi hindi pa naman super nagkaka-teamfight na na-utilize dito yung Zaman Force din na meron si Super Marco or nakakapagbigay sila ng ganoong level of comfort or space para makapag-dish out lang siya ng sapat na damage kasi tignan mo, katulad niyan, nauuna na naman palagi ang Aurora. Oo, nagsusuna naman ng mga players habang tinatry na i-burst dito yung Lord. Grabe naman, lumilipad na palang e-bike sa panahon ngayon. Sobra naman tong pagsundo ni Rene J. Hatid sundo talaga siya. Pwedeng ibitin na naman yung Falcons AP Bren kapag gusto nila. So ngayon ay pasilip-silip lang muna ang mga miyembro ng F-Cup dahil hawak-hawak talaga ng Aurora ito. At ito pa, isa na naman itong kailangan mo talagang siguraduhin na may malinaw kayong advantage bago kayo makipaglaban sa ganitong objectives. Kasi X-board pa rin to at the end of the day. Oo, sakit. Parang nasusunog ka lalo. Oo, last insanity retry. So parang ang dami nilang ways na maging kampante sa mga objective takes. Tapos parang pinakapang-shine mo kasi ng Piraga Armor is yung Harith. Pero wait lang pumasok na after the Guardian. Sila matatarget nila. Few may pinitang flicker out. Last insanity sa ilalim ng Torres. So Few is down. Again, walang Piraga Armor pero tutuloy at i-fight dito sa Getty. At patay na nga si Super Marco para magkakaroon pa ng set of play at biglang bumulaga ang mga players ng Aurora. Patay na ang tatlong players dito ng F-Cup. Inuunti-unti na nila, Brigida. Alam mo, kanina napanood ko na etong si Kyle, todo target kay Yue. Pero binaligtad naman na ngayon yung sitwasyon. Hinanting talaga ni Demon kahit si Few. At kaya niya yun mag-isa. Kaya na rin ng ibang mga miyembro ng Aurora yung mga sarili nila. At ito ay ang Lord na mapupunta sa Aurora. So kailangang dumepensa at mag-ingat ng F-Cup. Alam mo, parang kaya pala last insanity si Doming. Ayan na naman. O, di ba? Doming kahit kasi. Nalito na talaga. Si Demon Kite nga. Okay, Si Demon Kite nga yung jungler. Oh. Ayan, siya yung may gamit ng X-Mark. Oo. Kaka-Doming Kite din natin kaya nagkakamali. Nagkakapalita talaga sila rito ng Ba't lagi siya nagla-last insanity? Kasi parang magbabakal bote lang siya. Babalik na rin ulit yung Piraga Armor. Oo, pwede niya lang talagang tapangan dito ang mga miyembro ng Falcons AP Bren. Pero ngayon ay tingnan natin dahil merong pang Lord na nagmamarcha doon sa bandang ibaba. At iniingatan din ng Aurora yung advantage na hawak-hawak nila. Hindi pwedeng mawala etong control kung gusto nilang maselyado ang panalo dito sa laban. Hindi na nga yata hinintay ang Lord. Medyo umaabanse na dito sa torre ng Falcons AP Bren. Oo, parang kakatok din dito sa may bottom lane. So again, 6K gold lead para dito sa Aurora. At kailangan nila ngayon or for F-Cup, kailangan nilang gamitin lahat ng mga skills nila if I'm not mistaken para madepensahan to. Again, gold lead for the marksman or for Doming is malaki na against sa Harith. So kailangan sumakto dito yung mga talon ni Flapisi. Sobrang importante. Timing ng Avatar of the Guardian at yung kung kailan nila pipiliing alalayan at sustain ang isa't isa kasi si Flap. Hanapin na naman doon si Yue. Magagamit ba? Mawala yung Pride of Ice mo ang hindi! At nagkagamit na nga dito yung kanyang Window of Nature. Hindi pala Window of Nature, Winter Crown. Meron nga lang, papasok na ba dito mga players ng Aurora, yung Tori dito sa may bottom lane ay nasira na. At yung Lord ay madedepensahan dito ng F-Cup. Nagkagula-gula dito na yung mga items. Nagkahalo na yung Window of Nature tsaka Winter Traction. At hindi pa rin nawala yung Pride of Ice dito para kay Yue. So talagang matapang pa rin ang Aurora MLBB para sa kanilang gagawing pagsugod. At nahihirapan na rin na sumalo ang Falcons AP Bren dito sa mga sunog-sunog. So meron naman silang kapasidad na dumepensa at re-respetuhin yun ng Aurora pero ramdam mo yung kalamangan. This is a 7K gold lead na hawak-hawak ng Auroras. Imagine almost 13 minutes pa lang dito sa game natin pero ganito na agad yung kalaki yung kalamangan. So again, kailangan ng super stretch
for FCAP para dito sa ating game. As much as possible, lahat ng mga spells nila ay tumama in a way na interconnected sa isa't isa. Yep. At dito mo kailangan talagang makita in action yung magiging strength nung lineup ng Falcons AP Bren na kapag ka magkakasama ay meron silang marami-raming chances or capabilities na isustain ito. Ito pre na isang Alpha at isang Harith na may kasamang Rafaela pero kumonekta ang Spear of Destruction at makakakuha ng vision at impormasyon ng Aurora ha, prior to this Lord. At saka may may information ng FCAP na walang Spear of Destruction. Si Domeng, so pwede nang ipilit din yung Lord just in case. Kaya din siguro ay pinipilit din na ma-stretch dito ng Aurora yung kanilang pwesto pagdating dito sa may Lord. So again, merong movement speed ng FCAP pero may bigla ang pagtalon para dito sa side ng Aurora or paglipad with Renegade Hero. At grabe yung waves dito ng Aurora. Kinakailangan yata nilang magpadala ng isang dedepensa dahil kung hindi mawalan sila ng inhibitor turret at ito na nga yata yung team fight! At magkakaroon pa ng paglatag ng Frigid Glacier para dito sa side ng Aurora at aalis ang mga players ng FCAP pero hindi nila patatakasin si Flap PC at unti-unti na nga yata mawawala at nakuha by Lord at nandito na bigla si Domeng, nandito na bigla ang Aurora. Madedepensahan ba to ng side ng FCAP dahil meron nga nabit-bit na Lord? Mukhang mamaya-maya pa naman lalabas ang nasecure na Lord ng Aurora MLBB pero gusto na talaga nilang ipilit ito sa Pinigan na naman! At mukhang ito na yata ang inaantay ng side ng Aurora dahil si Super Marco na lang ang natitira at sa unang beses nasasali sa MPL, Aurora diretso sa M6, diretso din sa Grand Finals! Ang ikalawang magdadala ng Pilipinas sa M6 World Championship at ang kanilang unang pagtapak sa Grand Finals. Aurora MLBB na isusulat muli ang kasaysayan. At kita natin ngayon that for Aurora, talagang pinatunayan nila na kahit sino ang kanilang kaharapin ay hindi nila katatakutan.